Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Hindi magkamayaw, no? Para mga bulati itong mga DDS na tuwang-tuwa at sineselebrate nila yung -3 net na rating, approval rating ni PBBM, no? Na talagang pinagyayabang nila yan at kung ano ng pambabasto sa ginagawa nila. At lalo itong si Banat Bayan, nakita natin yung kanyang video na tuwan-tuwa siya, kasama niya itong si Dada. No? Alam naman natin na iyan dapat talagang kumilos double time, mang-bash, mangharas dahil bayad yan mga yan kahit itanggi nila mga ka-Wonder. At yun nga, sinisisi nila itong sabi nga ni Mike Abe, sinisisi nila itong communications ng Malacanang ng presidente, none other than Gomez and Claire Castro. But in this case, as I can see, napapanood naman natin si Attorney Claire. Hindi sa kinakampiyan natin si Attorney Claire, talaga naman kasi siya, aside from being the spokesperson, na nakikipag-usap sa media, disseminating information coming first-hand from Malacanang President, kung anong galawan, ibinababa niya. Depende na lang yan sa media kung paano nila yan i-disclose sa publiko. At bukod dyan sa pagiging PCO, spokesperson, si Attorney Claire, siya rin ay isang vlogger, content creators gaya natin. Magamat tayo we crossed from sports channel. Dati kasi ang channel natin is medicine. Naging sports tayo at ngayon nakita ko yung burden, na meron akong burden sa politics kasi yung family namin is may background diyan. At gustong-gusto kong i-share yung aking mga nalaman at experience being part ng mga campaigns at sa mga kilala natin mga politicians. At nakikita natin yung leadership ng Pangulong Marcos. Gusto kong maging parte nitong social media. Kaya itong channel na ito isinif natin sa politics. And here we are now, at umuusad tayo at umuusad sa ating channel. Kaya I'm asking your help, mga ka-Wonder, please subscribe, share this video bilang suporta nyo sa ating channel. Technically kasi parang bago lang talaga tayo sa ating YouTube channel when it comes to mga politics and history. So balik tayo dyan, sinisisi nila si Attorney Claire at si Gomez. Well, in that case, mas malaki ang responsibility ni Gomez sana rito. He can access to the leverages ng pagiging secretary niya. Dahil bakit? Maraming paraan. Nakita natin itong mga DDS na sinabi ko nga sa unang video ko na dighay lang. Ang pahinga nitong mga to, maglakad lang yan, may pumasok lang sa isip niya, may sumagi lang yan. Agad-agad magla-live sa sarili yan . Wala nang pahinga yan. So nakita natin na they are exhausting all the possibilities and yung leverage nila pagdating dito sa kanilang platforms. Bakit hindi yan gawin? May kita natin gagawa ng video sa bawat programa, bawat proyekto na tapos ng Pangulo, kung magsasalita dyan si Gomez himself, or kung hindi siya magaling, mag-a-appoint, maglalagay siya ng magsasalita, ibibida yung mga nagawa ng Pangulo, and then compare dun sa nakaraan, kasi wala namang ibang nagbabash sa kanya. Kung makalaban, syempre, compare natin, and let's see the difference. Bakit hindi gawin yun? Posters, i-bombard ng mga postings kung ano-ano. Nakikita ko lang puro content creators na tila parang inaasa sa content creators. Dapat meron kasi the public would want to see it firsthand coming from the palace, coming from them. Kumbaga makita nila mismo na pinakikita yung nagawa ng Pangulo. So despite of what PBBM is doing, na talagang applauding, we can give all the accolades to him. Pero bakit 3%? Alam niyo kung bakit? It's all because of the hindi napakulong itong mga big fish. Kasi nagsabi ang ating Pangulo, ang ating mahal na Pangulo, na magpapasko sa rehas before the coming 2026. At that is the frustration of the public, as I assume. So, yun po yung nakikita natin, mga ka-Wonder. Itong nakulong, itong sila Diskaya, sila Hernandez, sila Alcantara, those are not the big fish, na the people are trying to picture out, na pinipicture out na nila, makukulong na ito. Pero sabi nga ni BBM, may nagsasabi sa kanya, ipakulong mo na yan, kasuhan mo na yan. Kung hindi substantial at hindi thoroughly scrutinized, na talagang konkretong ebidensya para walang kawala, makakalaya lang yan. So, sabi ni Sentry, kung hindi ko nagkakamali, by early next year, makikita na natin yan, na talagang maghihimas na ang mga yan. Dagdag natin si Bato na napatuloy na nagtatago. Sumasahod nga yan. I think, magkano ba sahod niyan? 300,000 ng senador?
sumasahod, hindi pumapasok. Kaya sabi ni Sentry, magpa-file ako para matigil yung sahod niyan. Saka nakakita niyan. No, hindi pumapasok kasi walang nakalagay, nakastipulate sa batas na ganyan ng isang absentee senator, titigil mo rin yung kanyang bayad. Napakaraming loopholes na talagang dapat palitan sa ating constitution. Well, anyway, no, may video ang Pangulo na talagang nakaka-touch mga ka-wonder. No, sa kabila ng kanyang ginagawa, sa kanyang best na kanyang magagawa to redeem them. No, itong 36 years of being exiled, no, na gusto nilang ibawi yan. Na mga Marcos nga, sinabing magnanakaw, kung ano-ano sinasabi nila sa mga Marcoses, at PBBM is redeeming it by doing the good things, the good work for the benefit of everybody. Panoorin natin mga ka-wonder itong touchy video na PBBM na I admit, naluha po ako rito mga ka-wonder. Panoorin natin. Tayo, nagsasakripisyo tayo at kung minsan tinitiis na lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong kung meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, So yan mga ka-wonder, no? Kitang-kita natin kung paano naging emosyonal ang Pangulo. Dahil if you can feel him, mga ka-wonder, no? Lahat ginagawa niya. Sinasabi magnanakaw. Do you think BBM will do that? No? Kung gagawin niya yan, how about Sandro Marcos na susunod sa legacy niya? Di sasaluhin niya ng pambabastos, pang-aalipusta dahil yung tatay mo ganito. Yan ang isa sa patunay na malabo magnakaw si PBBM. Anyway, mayaman na yan. Mayayaman na yan mga yan. They don't need to do that. Ang gumagawa lang yan ay yung mga sakim at mga ganid sa kapangyarihan. Look at them. Itong mga tao hindi makapag-antay, paalisin siya sa pwesto. So that they can continue their saga, no, of plundering itong ating bansa. At talagang gagawin nilang lahat. Ito, natapos na itong isang nuisance na si Barsaga. May sumipot na naman. Itong si tinatawag nilang Solar Boy. Itong si Nepo Boy, no, na si Leviste. Na siyang non-probative nga yung kanyang pinagsasasabi at mga hawak na dokumento. Bakit? Why are the documents in your hands? Ang pagkakarinig natin dyan, parang inagaw mo, kinuha mo. Ang tanong, bakit nasa sayo yan? Itong pagiging credibility o yung credibility ng document tuloy na since wala na sayo, no? Nagwawala na siya ng credibility kasi nasa kamay mo na. At iniyayabang mo yan for a span of weeks or months na nasa iyo, may hawak kang tinaguriang Cabral files, and then all of a sudden, ipupush mo kay Vinciso na siya ang maglalabas. So ano nangyari? At ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ito sa video niya, medyo emotional pa lang. Panoorin natin mga ka-wonder itong video, no, nitong si Nepo Boy, Leandro Neviste, na kung saan ay parang kumukuha ng kumbaga lifeline niya. No? Call my mother, kumbaga call a friend. Help ng, although the mom, Lauren Legarda, I don't have anything against her. That time, no, when she purchased itong parang franchise na binigay niya rito kay Leandro at yumaman at namayagpag ito, no, during the time of Duterte. Nagkaroon ng tambak-tambak na proyekto at ang iba dyan na-reject nga dahil sa dami siguro. Pakinggan natin itong si Leandro Neviste, no, sa kanya pong pahayag. Tanong na lang po, bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na
ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po ang maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ako. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga nabanggit ho ninyo, kaibigan po na inyong ina ni Senator Loren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas sa mga unlawful nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. Pero wag itabas ito. So, pati ho kay Senator Lawrence, sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumong ko pa sila. Pero, madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2020. Pero maganda nga po na naibunyag na rin ni Senping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya kung siya na lang po ang maglabas, mas madali po para sa akin para hindi po ako ang sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Ang Ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng Ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya napakabigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamatay pa pagkatapos ito, ayoko ko naman po na ako ang masisi. At parang it actually lightens the burden on me knowing na si Senping, ang bilyonaryo, at ang DPWH, Ombudsman at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang sa publiko. Yan. Kinuha niya yung dokumento sa kamay ni Cabral o sabi, hiningi niya. No? Inaalam pa kung he took it by force or parang may pagka-coercion to. No? It was taken from them, no, against their will. Malalaman niya kung ginawa niya yan. And then all of a sudden he's passing the back, or not passing the back actually, he's passing yung kanya pong responsibility na kinuha niya yung documents. Ngayon gusto niya si Vince Dizon or si Senator Lacson dahil baka raw may matay, siya raw sisisihin. In fact, yung credibility ngayon ng documents wala nang bisa dahil nasa kamay niya na. At in fact, meron daw siyang copy at makapag-corroborate daw siya kung ano man daw i-disclose dito ay malalaman niya kung tama. What if tama at sasabihin niya sa kanyang end, hindi. Di ba? Bakit? Ngayon, wala ka ng credibility dahil yung hawak mong document is non-probative because it is in your hands. Wherein, it's not supposed to be, the documents are not supposed to be in your hands. Bakit na sa'yo yan? Meron ka bang tinatago? Ang alam lang namin, nagbili nga ang mother mo ng franchise na Solar, no, Solar Philippines na to, na eventually namayagpag sa panahon ni Pangulong Duterte at katakot-takot ng mga proyekto mga naibigay sa iyo at of course nag-OJT ka kay Duterte no nung panahon na yon at iba diyan na kinansela ng DOE dahil hindi mo na nga magawa siguro sa dami no.
Ayan ang tanong, meron ba diyang mga bagay na, of course, mga pabor, conflict of interest, o sino-sino yung mga yung pinangalanan mo sa mga partner ng insertions, na wala na nga itong si Kiko Barsaga Miao na parang naging nuisance sa paningin at pandinig ng tao, pumalit ka naman. Ngayon sinasama mo si Redon, now hindi pa nga congressman that time, sinama mo pa, I heard, sinama mo pa si Pacquiao at kung sino-sino ang pinagsasama mo na hindi pa miyembro ng 19th Congress. Kaya ngayon, nag-i-emote ka dyan, pa-emote ka. No, emote siya, biglang mamaya umingiti-ngiti. Siguro napagsabihan ng nanay niya to. No, napagsabihan at nasermonan to. Kaya yung itong mga ganito, no, bantayan natin yan, mga ka-wonder. Dahil imbis na makatulong itong mga to sa pagtaguyod ng ating bansa, nagiging lalo pang nagugulo. Gaya nitong post, no, na nitong si Clavano, nitong si Attorney Clavano, na may sinabi siya rito sa kanyang post, na sabi rito, itong tinaguri ang Cabral files ay wag bastang paniwalaan. Unang-una, bakit mo kukunin yan? Yang file kay Cabral? Ha? Bakit nasa sayo yan? Anong kiber mo? Bakit mo kukunin? Sabi niya, Congressman Leviste presented only limited portions. Limited of the list responsive to specific inquiries, but he did not present the entire set of files he claimed to possess when he asked to do so. Ayun siguro ang dahilan. Partial documents lang ang hawak niya. No, yung kanyang pinakita, dito sa picture, ang dami pang mga documents. So, isa siguro yan kung bakit ayaw niya ipakita. Yung mga ka-wonder. So, yan mga kaganapan, I think we shouldn't be worried about that SWS na yan. At kung ano-ano pa, which is may pagkabias. Kasi kung titignan natin in reality, that the people, the public should be contented, should be happy with what PBBM is doing. Except siguro kung itong ina-anticipate nila na makulong itong mga big fish na siyang salot nga sa ating bayan na number one that causes our country poverty, that leads our country into poverty, itong corruption. Kaya nga gustong-gusto nila, sabi nga sa mga nakita natin, maniniwala lang ako ulit sa justice system ng bansa kapag mapakulong itong si Cheese, etong si Joel, etong si Jinggoy, at kung sino-sino pang involved. No, siguro parang itong mga to, mga small fish lang to . Inalin tulad nila sa panahon ni Pinoy. He was able to send in really to prison, Gloria, sino pa, si Jinggoy, si Revilla, at marami siyang napakulong. No? Kaya, kaya rin yan ni PBBM. He is just weighing things out. No? Tinitimbang niya at kinukuha niya yung mga konkretong ebidensya bago niya paghimasi ng rehas ang mga ito. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong saloobin at mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na yung pinag-usapan natin dito para mabuksan ang isip nila at maintindihan nila. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless and Happy New Year!